Lumipas ang 1 linggo na hindi nagpakita si Hannah kay Elton. Labis naman ang tuwa na nararamdaman ni Elton dahil sa hindi pagpapakita nito. Naiirita kasi siya sa tuwing nakikita to, lalo na ngayon. Hindi pa rin niya naiisip kung paano niya napakasalan si Hannah. Sa tuwing iniisip niya ang itsura nito, ay nandidiri siya. Dad, wika niya nang masagot niyang tawag sa kanyang phone. Elton, bakit wala sa kondo niyong asawa mo? Napakunot ang noon niya dahil sa tanong ng kanyang ama. Anong ginagawa niyo dyan, Dad? Hindi akong pumunta doon ng Daddy Riva mo. Ang sabi niya, wala raw doon ang asawa mo. Matagal na siyang hindi bumalik sa kondo, Dad. Hindi ko alam kung nasan siya. Anong ibig mo sabihin? Ni hindi mo man lang siya hinanap? Galit na tanong ni Gian sa kanya. Dad, hindi ko naman kagustuhan na may ikasal sa kanya. Kaya wala akong pakialam kung saan man siya magpunta. Dahil hindi ko siya responsibilidad. Elton, sigaw ni Gian sa kabilang linya. Kaya nilayo niya sa tenga niya ang kanyang phone. Bakit ba ayaw mo na makinig sa akin, anak? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ako nang bahala? Dad, kayo ngang bahala. Pero tinanong niyo ba ako kung ayos lang ako? Kung ayos lang sa akin na bigla na lang akong naikasal na pangit na babaeng yun. Dad, alam niyo, simula nung bata ko, naging sunod-sunuran na ako sa inyo. Lahat ng gusto niyo ginawa ko. Pero Dad, pwede ba ngayon ako naman ang masusunod? Dahil kahit na anong gawin ko, kahit pilit kong sinaksak sa ulo ko na magiging maayos ang lahat at makakawala ako sa kanya. Pero pakaramdam ko ay wala na akong kawala, Dad, dahil sa inyo. Elton, pwede bang makinig ka? Hindi, Dad. Ako naman. Ako naman ang masusunod ngayon. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, magpa-file ako ng divorce sa pangit na yun. Wika ni Elton na tagad ng pinatay ang tawag. Buong buhay niya, ngayon lang niya sinuway ang ama niyang si Gian. Ni minsan ni wala siyang narinig mula sa kanya. Hindi siya nagrereklamo kahit pa sobrang pagod na siya. Pero ngayon ay hindi niya masikmura ang pinagawa sa kanya ng kanyang ama. Bakit ba kasi kailangan ko magtiis sa babaeng pangit na yun kung pwede naman ako makipag-divorce sa kanya? Tumayo si Elton dahil balak niya napuntahan si Hannah. Kailangang makapirma ito sa divorce paper nila. Yan ang bahay nila? Taka na tanong niya sa kanyang tauhan. Opo sir, isang bahay lang po sila magkapatid. Sagot nito kaya napakunot ang noon niya. Kung makaporma kasi ang kapatid ni Hannah na si Flora, ay para tong mayaman. Hindi maiwasan ni Elton ang matawa habang binubuksan ng isa niyang tauhan ng pinto ng kotse. Agad naman siyang bumaba at sumama sa mga tauhan niya habang kinatok nila ang pinto sa bahay ni Hannah. Napakunot ang noon ni Elton dahil kanina pa sila katok ng katok pero wala man lang ni isa na lumabas at nagbukas ng pinto. Sirain niyo. Utos niya sa kanyang tauhan. Hindi mo ba ako narinig? Asik niya rito kaya agad nilang sinira ang pinto. Pagpasok pa lang nila ay nakikita na nilang iba't ibang picture na nakadikit sa pader. Napakunot lalong noon ni Elton nang mapansin na halos magkamukha lang si Hannah at ang kapatid niya. Ang pinagkaiba lang ay ang mga style nila sa pananamit at buhok. Hindi naman maiwasan ni Elton na mapatitig sa picture ni Flora. Aaminin niya na una pa lang ay nagagandahan na siya dito. Ayaw niya lang sa ugali ni Flora. Dumako naman ang tingin niya sa picture ni isang lalaki. Ito yatang kuya nila. Sir, napalingon si Elton sa tauhan niya. Bakit? Nasa kwarto po si Miss Hannah. Wika nito kaya napakunot ang noon niya. Nasa kwarto lang siya pero hindi man lang siya sumagot sa atin. Wika ni Elton habang napakuyom siya sa kanyang kamao. Nasaan siya? Sigaw niya kaya tinuro ng tauhan niyang kinaroroonan ni Hannah. Napakunot ang noon niya nang makita niya si Hannah na nakatali. Putlang-putla na ito kaya inutusan niya mga tauhan niya na tanggalan to ng tali. Sino may gawa niyan sa'yo? Tanong niya dito habang humigato sa sahig. Kuya, pwede po bang pakikuha ng tubig? Nanghihina na wika nito. Bakit binutusan ng tauhan ko? Ikaw bang nagpapasahod sa kanila? Galit na wika ni Elton. Ayos lang po sir, nandun lang naman po ang kusina. Wika ng isa niyang tauhan. Inis na napatingin si Elton sa tauhan niya habang tinungo nitong kusina.
Ang kapal din ng mukha mo para utusan ng tauhan ko. Kumasta ka, para ka na talagang asawa ko. Iling na wika ni Elton. Sa tingin mo ba magtagumpay ka sa plano mo? Muling wika niya habang tumingin kay Hana na uminom ng tubig. Nanginginig ang kamay nito habang nilagay sa gilid ng baso. Pasensya ka na sir. Hindi ko pa po kasi kayang tumayo. 1 linggo na po kasi ako nakatali. Hikbi na wika nito sa kanya. Gulat naman na napatingin si Elton sa kanya dahil sa kanyang sinabi. 1 linggo? Ulit na tanong niya habang tumanguto. Sino ba ang gumawa nito sa'yo? Tanong niya rito. Mga kapatid ko po sir. Sagot niya kay Elton habang pinunasan niyang kanyang mga luha. Alalayan niyo siya. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Nang makarating sila sa kondo ay natigilan si Elton na makita niya sa harapan ng unit niya ang Daddy Riva niya. Dad, tawag niya rito kaya dali-dali itong lumapit sa kanila. Napakunot naman ng noon niya nang makitang nilampasan lang siya nito at nilapitan si Hana. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya at nilingon si Elton. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na sigaw niya dito. Bahagyang nagulat si Elton dahil sa ginawang pagsigaw ni Riva sa kanya. Wala akong ginawa sa kanya. Bakit ba ako agad ang pinagbibintangan niyo? Ganun na lang ba ako kasamang tao, Dad? Nagtatampong wika niya. Napahinga naman ng malalim si Riva habang napahawak to sa kanyang noo. Dalhin niyo na siya sa loob, utos ni Riva sa mga tauhan ni Elton. I'm sorry son, hindi ko intensyon na saktan ka. Pero sana maintindihan mo kami. Maintindihan? Dad, paano ko kayo maintindihan kung lagi kayong ganyan? Hindi ko nga alam kung bakit mas kinakampihan niyo pang babaeng pangit na yan kaysa sa akin. Bakit pakiramdam ko pinagkakaisahan niyo akong lahat? Galit na wika ni Elton kay Riva. O baka naman sinadya niyo talaga akong ipakasal sa pangit na babaeng yun, Dad? Elton, makinig ka. Wala kaming intensyon na gawin yun sa'yo. Alam mong mahal na mahal ka namin. Mahal? Ganun ba ang klase ng pagmamahal niyo, Dad? Bakit ba magkapareho lang kayo ni Daddy Gian, Dad? Pwede bang makinig ka na muna sa amin? Sigaw ni Riva habang hinawakan sa kwelyo si Elton. Ang gusto lang namin ay magtiwala ka sa amin, anak. Hindi ka naman namin ipapahamak ng Daddy Gian mo. Gumawa na kami ng paraan para sa problema mo. Wika ni Riva at binitawan niya si Elton. Babalik na lang ako kapag hindi na mainit ang ulo mo. At sana, wag mo munang saktan o paalisin si Hana. Wika ni Riva sa kanya. At tinalikuran siya. Ano ba talagang binabalak niyo, Dad? Inayos ni Elton ang sarili niya at pumasok sa condo unit niya. Iwanan niyo na kami. Wika niya kaya dali-daling lumabas ang kanyang mga tauhan. Tumingin ka nga sa akin. Galit na wika niya habang hinawakan ang baba ni Hana at inangat. Napansin niyang namumutlato habang ang mga mata nito hindi makatingin sa kanya. Nang marinig niya ang tiyan nito na tumutunog ay binitawan niya ito at napahinga ng malalim. Kumain ka na muna bago tayo mag-usap. Wika niya tumayo. Dahan-dahan naman na tumayo si Hana at tinungong kusina kaya sumunod naman si Elton sa kanya. Habang kumakain si Hana ay nakatingin lang sa kanya si Elton. Napakunot din ng noon niya dahil parang gutom na gutom ito at parang itong inagawan ng pagkain. Bakit ka tinali ng mga kapatid mo? Tanong niya dito matapos to uminom ng tubig. Ayaw ko kasi silang palabasin. Sagot ni Hana habang muli itong nagsubo ng pagkain. Nagpapatawa ka ba? Bakit mo naman sila pinipigilan? Hindi naman ikaw ang mga magulang nila. Wika ni Elton sa kanya. Napansin naman ni Elton na natigilan si Hana at tumitigto sa kanya kaya napakunot ang noon niya. Dahil itong unang pagkakataon na tinitigan siya ni Hana, agad na nagbawi ng tingin si Hana sa kanya at muli itong kumain. Para yun sa kaligtasan nila. Wika ni Hana tinuon na nitong atensyon niya sa kanyang pagkain. Gustong iwasan ni Elton ang pamilya niya. Dahil kinakahiya niya si Hana, gusto niya rin sanang iwanan na ito pero naisip niya ang pakiusap ng Daddy Riva niya sa kanya. Magbihis ka. Wika niya dito habang nakaupo ito sa sahig. Bakit po sir? Tanong ni Hana habang tumayo to. Huwag ka nang magtanong. Isa pa bakit nandyan ka nakaupo? Gusto mo bang pagalitan na naman ako nila Daddy? Sorry po sir. Baka po kasi magalit kayo kapag sa sofa ko uupo. Inis niya itong tinignan at iniwan. Bilisan mo, malakas sa sigaw ni Elton sa kanya. Ang dami pang palusot, akala mo naman maawa ko sa kanya. Inis na wika niya habang kinuha ang kanyang bag. Tapos ka na ba? Tanong niya dito at agad naman na tumango si Hana sa kanya.
Wala ka bang ibang damit? Tanong niya dito habang umiling ito. Para ka namang pulubi, wika niya't nauna nang lumabas. Balak ni Elton ang bumalik sa probinsya. Mas gusto niya doon na magstay dahil walang nakakakilala sa kanya. Bro, gulat siyang napatingin kay Elmo. Saan kayo pupunta? Tanong ni Elmo habang napatingin kay Hana. May asikasuhin lang ako. Kayo? Tanong niya habang tumingin kay Kate. Business trip, sagot ni Elmo. Bakit ganyan ang pinapasuot mo sa asawa mo? Kunot noon na tanong ni Kate sa kanya. Manahimik ka, inis na wika ni Elton kay Kate. Kaya napatikim si Elmo. Hindi pa naman siguro kayo aalis, hindi ba? Tanong ni Kate. Bakit? May ibibigay lang sana ako sa kanya. Wika ni Kate at agad na hinawakan ng kamay ni Hana. Napatingin naman si Hana sa kamay niya habang hawak pa rin ito ni Kate. Eto, sa'yo na to. Ngiting wika ni Kate sa kanya habang binigay ang ibang damit niya kay Hana. Nakakahiya naman po, ma'am. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Asawa ka naman ng kambal ng asawa ko. Ngiting wika ni Kate sa kanya. Hindi naman po namin alam kung bakit kami naikasal. Yung wika ni Hana sa kanya. Kaya nga nakapagtataka. Pero hayaan mo na. Alam mo mabait naman yan si Elton. Mas matino pa nga yan sa asawa kong si Elmo. Hindi po siya mabait. Sagot ni Hana kaya unti-unti nawalang ngiti ni Kate sa kanyang labi. Sa bagay, ama ka, una pa lang alam kung pangit talagang ugali ni Elton. At alam mo bang masyado rin siyang seryoso? Wika niya habang napatangos si Hana. Lagi niya akong pinapagalitan at sinisigawan. Iting sagot ni Hana sa kanya. Mabuti na lang at natitiis mo. Kailangan ko tiisin. Malungkot na wika niya. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Umiling si Hana sa kanya. Gusto mo sa amin ka na lang? Hindi pwede, ma'am. Hindi ko naman pwedeng talikuran ng mga kapatid ko. Naku, kanina mo pa talaga ako tinatawag na ma'am. Pwede ba Kate na lang ang itawag mo sa akin? Ngiting wika ni Kate at hinawakan muli ang kamay niya. Eto, kunin mo na't magbihis ka. Napatingin si Hana sa damit niya at muling yumuko. Sana, wag mong masamain ang tanong ko. Muling wika ni Kate. Bakit mo binigay sa kapatid mo ang mga damit na binigay ni Ali? Tanong ni Kate. Minsan kasi ay nakikita niyang kakambal ni Hana na si Flora at suot nito mga damit na gawa ni Ali. Alam niya rin na binigyan siya ni Ali ng damit dahil sinabihan siya ni Ali. Gusto niya kasi yon. Giting wika ni Hana. Alam mo, wala naman kayong pinagkaiba ng kakambal mo si Flora dahil magkamukha naman kayo. Ang lamang niya lang ay magaling siyang magdala ng damit at mas maganda, malungkot na wika ni Hana. Love, bakit ba ang tagal niyo? Yamot na wika ni Elmo. Saglit lang kasi, ang tagal naman para na ako mababaliw dito. Nailing siya dahil sa sinabi ni Elmo. Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga. Mauna na ako, ngiting wika niya kay Hana. Bakit ngayon ka lang? Kunot noon na tanong ni Elton sa kanya. Binigyan kasi ako ni Ma'am Kate nito. Wika niya habang pinakita kay Elton ang paper bag na hawak niya. Wala akong pakialam, kaya umupo ka na. Asik ni Elton sa kanya, kaya agad siyang umupo. Habang nasa himpapawid ay napalingon si Elton kay Hana. Napansin niya na nakatulog ito, kaya napatingin din siya sa paper bag na hawak ni Hana. Napansin niya na hindi niya ito binibitawan simula kanina. Nang makarating sila ay napatingin si Elton kay Hana dahil tulog pa rin ito. Tumayo siya tinadyakan ng upuan ni Hana. Gulat na napatingin si Hana sa kanya at agad din ito nagbawi ng tingin. Habang nasa kotse sila ay napansin ni Elton na hindi nagsasalita si Hana. Puro tangot iling lang ang sagot nito sa kanya. Nakatingin lang din ito sa bintana at parang walang pakialam. Sa paper bag na hawak niya kanina. Iakyat mo na yung mga gamit ko. Utos niya dito at agad naman ito sumunod sa kanya. Huwag mo sabihin na diyan ka na naman matutulog. Asik niya rito nang makitang umupo ito sa sahig. Hindi po sir, wika nito at tumayo. Nasaan na mga documents na pinapatabi ko sa'yo? Tanong niya dito, kaya agad na itinuro ni Hana sa kanyang lalagyan niya. Nasa monitor mo na rin ang ibang files, sir. Wika niya, kaya napatingin si Elton sa kanya. Mabutit hindi ka natatanga-tanga. Kunot noon na wika niya dito. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na at doon ka sa lugar na hindi kita makikita. Wika niya, kaya agad na lumabas si Hana. Kinabukasan ay maagang nanagising si Elton. Nakalimutan niya kasi na wala siya sa syudad. Nakasanayan niya kasi ito at magising ng maaga at agad na pupunta sa kanyang opisina. Naisipan niya na lang na bumaba at maglibot-libot sa paligid.
Bakit mo kami tinatakasan, Elton? Galit na tanong ni Shira sa kanya kaya natigilan siya. Mom? Sambit niya't napatingin kay Kate na nasa gilid ng kanyang ama. Agad na napakahuyom ang kamaon niya habang tinignan si Hannah. Hindi ko alam na duwag ka pala, Elton. Alam mo bang lagi pa naman kitang pinagmamalaki sa lahat? Tapos ito lang ang gagawin mo. Ang takasan at pagtaguan kami ng daddy mo. Galit na wika ni Shira sa anak niya si Elton. Hindi kasi nito akalain na pagtataguan sila nito. Hindi ako nagtatago, ma'am. Gusto ko lang naman na huminga. Huminga? Saan? At kanino? Sa amin? Bakit? Pagod ka na ba sa amin, Elton? Hindi sa ganun, ma'am. Gusto ko lang naman ng bakasyon. Isa pa, ano bang kinagagalit niyo? Dinala ko naman ng babaeng yan. Galit na sigaw ni Elton habang tinuro si Hannah. Hindi yun ang ibig kong sabihin sa'yo. Alam mo na ayaw ka nang baliwalain ninyo ang posisyon niyo. Hindi ko binabaliwala, ma'am. Kahit nandito ako'y sinisikap ko pa rin na mapanatili ang posisyon ko. Dahil ayaw ko na ma-disappoint kayo sa akin. Ayaw mo, pero marami kang kalokohang ginagawa. Napailing si Elton dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ligpitin niyo ng mga gamit niyo at sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin ni Elton. Sigaw ni Shira kaya napahinga ng malalim si Elton. Iligpit mo yung mga gamit ko, utos niya kay Hannah. Agad na nagpaalam si Hannah sa mga magulang ni Elton at umakyat. Nang makapasok si Hannah sa silid ni Elton, ay agad niyang iniligpit ang mga gamit ni Elton. Napalingon naman siya sa pinto nang bigla itong bumukas. Hindi ko pa nalilig. Napahawak si Hannah sa kanyang pisngi matapos siyang sampalin ni Elton. Bakit mo sinabi sa kanilang kinaroroonan natin? Sigaw ni Elton habang nagunahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi po ako nagsabi. Sinungaling, muling sigaw ni Elton sa kanya at mahigpit na hinawakan ang pisngi niya. Alam kong walang ibang magsusumbong sa mga magulang ko dahil hawak ko lahat ng mga tauhan ko. Alam mo, kung pwede palang kitang patayin ay matagal ko nang ginawa. Wika ni Elton habang tinulak si Hannah at nasubsob ang mukha nito sa kanyang maleta. Good morning. Napakunot ang noon ni Elton na makita niya si Flora na nakaupo sa gilid ng kanyang opisina. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang tumayo ito't malawak na ngumiti sa kanya. Pinalitan kong kapatid ko. Baliwalang wika nito habang inabot sa kanyang isang tablet. Nandyan na lahat ng schedule mo, sir. Bilib din ako sa kapal ng pagmumukha mo. Insulto na wika ni Elton sa kanya. Mas mabuti ng makapal ang mukha kaysa walang mukha, hindi ba? Ngiting wika nito. Kaya inis niya itong tinignan. Lumayas ka na. Kung ayaw mo masaktan. Nakikita mo ba to? Wika niya habang tinasang isang papel. Napakunot naman ang noon ni Elton habang nakatingin dito. Baka lang kasi nakalimutan mo, 5 years pang kontrak ko. Bilang sekretary mo. Ngising wika ni Flora sa kanya. Kaya wala kang karapatan na palayasin ako. Aalis ako kung kailan ko gusto. Wika nito tinalikuran siya. Inis niya itong tinignan habang binuksan itong pinto ng kanyang opisina at nauna itong pumasok. Ready na rin yung kape mo, sir. Kindat na wika nito sa kanya. Shit! Malakas nang hinampas ang kanyang mesa. Dahil sa inis, hindi niya kasi maintindihan kung anong meron sa kanilang dalawa at kung bakit malapit ang mga to sa pamilya niya. Hindi kita kaya, lumabas ka. Wika niya na makitang pumasok si Flora. Gabi na kasi walang balak na umuwi. Tanong nito sa kanya habang umumputo sa katapat niya. Madilim naman ang mukha ni Elton habang tinignan nito. Wala kang pakialam. At pwede ba maghintay ka kung anong sasabihin ko? Hindi ako sanay na maghintay. Itinguwi ka nito habang malakit niyang tinignan si Elton. Bahagyang nagulat si Elton dahil bigla na lang nagubad si Flora sa harapan niya. Sir, sambit niya kay Elton pero hindi siya pinansin ni Elton. Bakit ayaw mo akong tingnan? Ngiting wika ni Flora. Takot ka bang hindi makapagpigil? Muling wika nito kaya nagangat ng mukha si Elton at napangiti. Sa tingin mo ba, maaakit ako sa pangit mong katawan? Nawala ngiti sa labi ni Flora dahil sa sinabi ni Elton sa kanya. Anong sinabi mo? Galit na wika ni Flora at nilapitan si Elton. Tignan mo ko. Titigan mo ko, Sir Elton. Galit na sigaw ni Flora. Alam mo, ngayon ko lang napansin, mas pangit ka pa pala kay Hannah. Wika ni Elton at iniwan siya. Narinig niyang malakas na sigaw ni Flora habang sinara niya ang pinto. Naisipan ni Elton na umuwi na lang sa kondo niya dahil ayaw na nitong makita si Flora. Naiinis siya dahil sa ginawa nitong paghubad sa harapan niya. Napatingin si Elton sa bintana ng kanyang kotse nang makita nito si Flora. Ihinto ko ba, sir?
Tanong ng driver niya at agad naman siyang tumango dito. Ano pa kailangan mo? Kunot noon na tanong niya matapos niyang mabuksan ng bintana. Bakit siya? Galit na tanong ni Flora sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit si Hana ang pinakasalan mo? Muling sigaw nito kaya sinara niya na muli ang bintana ng kanyang kotse. Tayo na. Wika niya habang iniwan si Flora na nagwawala. Sa tingin niya ba maakit niya ako? Napakuyom ang kamao ni Elton habang naalalang ginawa ni Flora. Nang makarating siya sa kondo ay inis siyang napatingin sa paligid. Tinawag niya si Hana pero walang sumagot. Nasaan ba siya? Kukunin na sana niya ang kanyang phone nang biglang bumukas ang pinto. Nandito ka na pala sir, wika ni Hana habang nilagay ang kanyang mga dala. Pasensya ka na sir, hindi pa kasi ako nakapagluto. Namili pa kasi ako ng mga Mahigpit niyang hinawakan ng braso ni Hana kaya napatingin ito sa kanya. Saan ka kumuha ng pera? Galit na tanong niya dito. Sa akin po, mahinang sagot niya habang agad na nagbaba ng tingin. Anong sayo? Bakit may pera ka ba? Muli niyang tanong habang tumango si Hana. May sahod na kasi ako at hindi yung kinuha ni Flora. Sagot niya kaya binitawan ni Elton ng kanyang braso. Ang akala niya ay nanghihingi ito ng pera sa kanyang mga magulang. Yan ang gamitin mo. Wika niya habang nilapag ang isang cash card niya. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto ay napatingin si Elton sa phone niya. Tumunog ito, kaya agad niya itong nilapitan. Bakit? Tanong niya nang masagot ang tawag. Kuya, hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni Alice sa kanya. Saan? Sa bahay nila Lola. Bakit? Anong meron? Tanong niya habang narinig niya ang hagikik ng kapatid niya sa kabilang linya. Kuya, makakalimutin ka na pala ngayon. Nakalimutan mo ba na wedding anniversary ngayon ni na Lola at Lola? Napahinga ng malalim si Elton dahil sa sinabi ni Alice sa kanya. Ngayon niya lang nakalimutan ang mahalagang okasyon na sa kanila. Noon ay siyang laging tumatawag sa mga kapatid niya kapag may okasyong ganito. Ayaw niya kasing hindi sila kompleto. Ang sabi ni Lolo, dalhin mo raw si Ate Hana. Muling wika ni Alice sa kanya, kaya napakunot ang noon niya. Bakit kailangan pa niyang pumunta doon? Hindi naman siya kabilang sa pamilya natin. Inis na sagot ni Elton sa kanyang mga kapatid. Kuya, pati ba naman yan? Nakalimutan mo rin. Asawa mo na kaya siya. Tama na Ali, sabihin mo kay Lola hindi lang ako pupunta at hindi ko isasamang babae yun. Wika ni Elton at pinukul niya na ang tawag. Shit, bakit pa kailangan nandun pa siya? Gusto ba nilang pagtawanan ako sa mga business partners namin? Inis na tumayo si Elton at naghahanap ng damit niya isusuot niya. Nang makahanap siya ng damit ay inihanda niya na ito at pumasok sa banyo para maligo. Aalis po kayo? Tanong sa kanya ni Hana habang nakatayo to sa gilid ng pinto. Hindi naman sumagot si Elton sa kanya't basta na lang siyang tinalikuran. Sir, inis na napalingon si Elton sa pinto kung saan nakatayo si Hana. Hindi po ba kayo kakain? Tanong nito habang nanilisik ang mga mata na tinignan si Hana. Bakit bang bobo mo? Tanong niya dito na makalapit na siya dito. Hindi ka naman bulag, kaya alam kong nakikita mong nakabihis na ako. Sigaw ni Elton sa kanya. Nasasaktan po ako. Wika nito habang hinawakan ng kamay ni Elton sa braso niya. Nang itulak siya ni Elton ay muntik na naman siyang matumba. Mabuti na lang at nakakapit siya sa gilid ng pinto. Napakuyom ang kamao ni Elton habang tinalikuran niya si Hana. Gustong-gusto niya itong sakalin, pati na rin ang kapatid nitong si Flora. Wala talaga silang pinagkaiba. Napakunot ang noon niya nang nakasalubong isang ginang. Sa tingin niya kay Daran lang ito ng kanyang ina. Bagong tenant ba yon? Bakit ngayon ko lang yun nakikita? Sinundan pa sana niyang ginang pero bumukas ng elevator kaya dali-dali na siyang pumasok sa loob. Iho, ngiting wika ni Rosana sa kanya. Agad naman siyang bumalik sa pisngi nito at ibinigay ang kanyang regalo. Napatingin naman siya sa kanyang lola na busy na nakikipag-usap sa mga bisita niya. Nasaan si Hana? Tanong ni Rosana nang mapansing mag-isa lang si Elton. Hindi sumama, masama ang pakiramdam. Walang gana na sagot ni Elton sa kanya. Ganun ba iho? Wala ba siyang kasama ngayon? Muling tanong nito habang umiling si Elton sa kanya. Kung ganun, dapat hindi mo na lang siya iniwan. Lola, pwede ba? Huwag na muna natin siyang pag-usapan. Wika ni Elton kaya tumango si Rosana. Bro, tawag ni Elmo sa kanya kaya napalingon siya. Bakit ang tagal mo? Inuna mo na naman bang trabaho mo? Tanong ni Elmo. Alam mo mas priority ko yon. Nailing si Elmo dahil sa sagot ni Elton sa kanya. Nandito rin palang asawa mo? Akala ko pa naman mag-isa ka lang. Napakunot ang noon niya dahil sa kanyang narinig. Kaya agad siyang humarap. Napakunot naman ang noon niya nang makita si Hana. Teka lang, siya ba talaga yan? Saan ka pupunta? Tanong ni Elmo matapos siyang talikuran ni Elton.
Bakit ka nandito? Tanong niya habang hinawakan ng braso nito. Bitahon mo nga ako, sino ka ba? Tanong nito sa kanya kaya napakunot ang noon niya. Ganyan lang din napansin ibang itsura nito pero mukha nito'y katulad kay Hana. May problema ba? Tanong ng isang lalaking lumapit sa kanila. Babe, wika nito habang humawak to sa braso ng lalaki. Anong problema, Mr. Belsur? Muling tanong ng lalaki sa kanya. Teka, magkakilala kayo? Kunot noon na tanong niya habang tinuro si Hana. Lalo naman na napakunot ang noon ni Alto nang biglang tumawa si Hana. Baka iniisip mo na ako si Flora. Natatawang wika nito. Kaya napangiti rin ng lalaking kasama nito. Ako si Francine at kapatid ko si Flora. Ngiting wika nito sa kanya habang inabot nitong kanyang kamay. Napatitig naman si Alton dito. Triplets kami. Muling wika ng babae sa kanya. Triplets? Ulit na wika ni Elton habang tumango sa kanya ang babae.